Una sa lahat, masdan na nakahintong truck na yan nang biglang dumating ang tren at ang sinapit ng driver ng truck. At kung bakit nakabalandra yan sa rilis ng tren, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Ferdy pumasok na sa Philippine Area of Responsibility at patuloy na pinalalakas ang habagat. Alamin na magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Empleyado ni Alice Go na kamukhang-kamukha niya at itinuturong ginamit para lituhin umano ang mga otoridad, handa raw humarap sa Senado. 8 taong gulang na babaeng hinanap ng kanyang magulang, bangkay ng matagpuan sa loob ng sako sa Taytay, Rizal. Isa pang singer na biktima umano ng pang-aabuso ng isang musical director lumantad at umaming ginahasa siya. Frontline News Abroad, U.S. Vice President Kamala Harris hinahamon muli sa debate si dating U.S. President Donald Trump. Pero si Trump umayaw na dahil panalo na raw siya. At silipin ang dalawang Lea Salonga. Kalunos-lunos ang pagpaslang sa 8 taong gulang na babae sa Taytay, Rizal. 2 araw siyang hinanap ng kanyang magulang at pati mga netizens ay nakihanap din. Hanggang sa natagpuan siya sa loob ng sako. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pasado alas 12 kaninang hating gabi, pinagkaguluhan ng mga residente ng Taytay, Rizal ang kulay asul na sakong yan na nasa gilid ng kalsada. Nang buksan ito, tumambad ang bangkay ng isang batang babae. Agad niyang inireport sa mga pulis kaya natukoy ang biktima. Siya ang nawawalang 8 taong gulang na si Riley K. Barun. Kwento ng magulang ng biktima, hapon ng Miyerkules nang huling nilang makita si Riley K. na naglalaro malapit sa kanilang bahay. Pinakahuling kita ko po sa kanya na siya po talaga, 4:49 po, umingi po siya ng pambili ng biskwit niya. Tapos after po nun, pumunta siya sa may tindahan. Hindi ko na po siya nakita nun. Agad nilang inireport na nawawala ang bata. Humingi rin ng tulong online ang ina ni Riley K. na agad ding nag-viral matapos i-share ng netizens. Pero ang masaklap, 500 metro mula sa bahay nila, natagpuan ang bangkay ng biktima na nakasilid sa sako. Base sa salaysay ng residenteng si Lea Sarat, inakala niyang basura ang isang sako na malapit sa kanilang bahay. 4 na oras daw itong nakabalandra. Kita ko lang po paglabas ko. Akala ko po kasi basura. Tapos, mga 7 a.m. po yun ng umaga. Pagdating ng mga 11 a.m. na naman, hinila ko mula doon, papunta rito. Kasi akala ko basura. Pero pagsapit ng hating gabi, aksidenteng nakalas ang tali ng sako kaya nadiskubre ang bangkay. Kinumpirma ng ina ng biktima na anak nga niya yon base sa suot nitong damit. Lumalabas din sa investigasyon na may indikasyong pinalo si Riley K. ng matigas na bagay o sinakal. May mga injuries sa mukha especially. Wala pa kasi tayong result ng ating autopsy. Kapilang sa iniimbestigahan ay kung ginahasa ba ang biktima bago siya pinatay. Ayon sa pulisya, hindi imposibleng kilala ni Diane Jane ang suspect, lalo't tanging siya lang ang kinuha nito. Gayong marami pang kasamang bata ang biktima. Panawagan na naulilang ina. Sobrang sakit po. Sana nakakita po sa anak ko. Sana po lumapit kayo sa amin. Dagdag impormasyon na din po, mahanap yung gumawa sa kanya nun. Napakabait ng bata nun. Talino. Hindi po niya karapat-dapat na sabihin yung ganung bagay. Sana makonsensya ka sa ginawa mo sa bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bantay panahon naman, patay ang isang bangkero sa Bohol matapos mahulog sa laot dahil sa lakas ng along dala ng hanging habagat. Pati ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas, inulan din at binaha. Nasa frontline na balitang yan, Riniel Pawit.
Nakabadibag na ang isang bangkero sa Panglao, Bohol. Pabalik na sana ang biktima kasama ang mga turistang nag-island hopping. Pero nahulog siya sa laot matapos hampasin ng malakas na alon ang sinasakyang bangka. Sa hiwalay na insidente sa Panglao, tumaob naman ang 3 bangkang puro turista. Isa-isa silang hinagisan ng salbabida at life vest. Nasagip naman ang 20 turista. Malakas ang hangin sa lugar dala ng habagat na pinalalakas pa ngayon ng bagyong Ferdy. Walang gale warning na itinaas sa bahaging ito ng Visayas kahapon kaya nakapaglayag ang mga bangka. Normal po weather conditions, so they were given clearances to proceed with their water activities. Medyo nag-change, sudden change of weather conditions, so biglang lumakas yung mga alon and biglang lumakas din yung hangin. Ngayon, suspendido muna ang mga biyahe ng mga bangka sa dagat, kabilang dyan ang mga island hopping. Sa Lawaan, Antique naman, halos abutin na ng tubig ang hanging bridge. Malakas ang ragasan ng baha dahil sa walang tigil na ulan. Sa bayan naman ng Patnongon, magkakahawak kamay na tumatawid ang mga residenteng ito sa hanggang dibdib na tubig. Sinabayan pa yan ng ulan kaya mabilis ang agos ng tubig. Sa tulong ng ilang taga-barangay, nakatawid naman ang lahat ng residente. Humambalang naman sa kalsada ang natumbang puno sa barangay Mapatag sa bayan ng Hamtik. Mahaba na tuloy ang pila ng mga hindi makatawid na motorista. Nagmistula namang ilog ang kalsadang ito sa Magallanes, Sorsogon. Ang isang truck halos hindi makatawid dahil sa umapaw na tubig. Binaharin ang 8 barangay sa Quezon, Palawan dahil sa walang tigil na ulan. Umabot pa sa loob ng mga bahay ang tubig. Ayon sa Quezon MDRMO, isang binatilyo ang nasagip sa Agos matapos ng kaing isalba ang alagang pabo. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tinatahak ng bagyong Ferdy ang Philippine Sea. Alas 6 ngayong gabi nang pumasok sa bansa ang bagyo. Huli itong namataan sa layong 1,315 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Pero mamayang madaling araw nakikita itong lalabas din agad ng Philippine Area of Responsibility. Pero kahit malayo sa lupa, palalakasin ng bagyo ang hanging habagat. Ito ang nagpapaulan ngayong gabi sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island at Western Mindanao. Dahil pa rin sa habagat, uulanin ang Mimaropa, Albay, Sorsogon at Masbate ngayong weekend. Magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil sa trough o extension ng bagyo. Sa ibang balita, handa raw humarap sa Senado ang babaeng tinuturong body double na ginamit daw para lituhin ang mga otoridad at hindi agad mahuli noon si dating Mayor Alice Go. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Sa biglang tingin, Alice Go na Alice Go ang datingan ng babaeng yan. Gaya ng itsura noon ng dating Bambantarlac Mayor. Nakasalamin na hugis bilog. Mahaba at kulay itim ang buhok ni Kat Salazar, empleyado ni Go. Sa isang vlog na inilabas noon ni Alice Go, mas mapapansin ang pagkakahawig nila ni Salazar. Thank you, Ate Kat. Kanina, humarap sa tanggapan ng NBI si Salazar dahil siyang sinasabing body double daw ng dating alkalde para lituhin ang mga humahabol kay Go. Sinasabi po niya to her counsel na nandito sila para magpaliwanag o kung ano man ang dapat sagutin sa mga naging issue na particularly doon sa pagiging sinasabi na doppelganger o yung mga pagkakahawig dito sa kay Mayor Alice Go na para bang ginagamit sa paglilito sa ating mga law enforcers. Sinubukan naming kunin ang panig ni Salazar pero hindi siya nagsalita. Gusto niyo po ba maging kamukha si Alice? Oo. Gano'ng katagal na po kayong nagtatrabaho kay Miss Alice? Hindi man siya sumagot ngayon, handa raw siyang humarap sa Senado at dun siya magsasalita. Ang kilala naman nating si Alice Go na may new look na mula nung magbalik bansa. Pinakakasuhan na ng Department of Justice para sa kasong qualified trafficking in persons. Non-bailable yan o walang katumbas na piyansa. Nag-ugat yan sa pagkakasakot umano ng dating alkalde sa labor trafficking ng niraid na Pogo Hub sa Bamban. Kung mapakita na ikaw ang nag-organize ng isang negosyo na may madaming ganap na human trafficking, maaari kang kasuhan. At yun ang nangyari kay Mayor Alice Go at sa madaming mga kapwa respondent niya.
Bukod kay Go, dawit din sa kaso ang business partner niyang sina Wang Ziyang, pugante sa China, Zhang Ruijin at Lin Baoying na parehong sangkot naman sa money laundering case sa Singapore. Damay rin si Dennis Cunanan na siyang representative ng NERAID na Zunyuan Technology sa Bamban. These are people who are notorious for scamming and money laundering. Now again, the crimes that are alleged to have been committed by Alice Guo et al. Would not have happened if these people did not enable her through their finances. So very important na makasuhan din sila. Oras na maisampa ang kaso laban sa iba pang akusado at maglabas ng warrant of arrest ang korte, hihilingin ng DOJ at PAOK na mailagay sila sa Interpol surveillance. Hihilingin naman ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat ang kasong qualified human trafficking sa Korte sa Maynila para matiyak na walang anumang impluwensya at pagdududa, lalo't dating alkalde si Alice Go sa Bamban, Tarlac. At oras na maglabas ng warrant of arrest, ang Korte na raw ang magdedesisyon kung saan idedetene si Alice Go. Ang kaso namang 2 counts ng graft at corruption ay inilipat na sa Regional Trial Court sa Valenzuela mula Tarlac RTC. Wala pang pahayag ang kampo ni Go. Habang ang kampo naman ni Cunanan, hindi pa raw natatanggap ang DOJ resolution, pero giniit nilang walang ebidensya na nagsasabing kasabwat si Cunanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nasaan si Attorney Harry Roque? Yan ang tanong ngayon ng mga mambabatas matapos siyang i-contempt at hindi ngayon mahanap. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa bisa ng arrest order ng Quad Committee ng Kamara, maghapong hinanap ang pinakontempt na si Attorney Harry Roque, pero hindi siya mahagilap. Wala siya sa kanyang opisina. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya cannot be located. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Na-cite in contempt si Roque dahil hindi siya sumipot kahapon sa pagdinig at hindi sinumite ang mga dokumentong hinihingi sa kanya kabilang ang kanyang SALN, income tax returns at business transactions ng kanyang kumpanya. Kahapon nagpa-video conference si Roque kasama ang mga miyembro ng media. Dito tinawag niyang kangaroo court ang Kamara at nagmatigas na magsumite ng mga dokumento. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. Pero matatandang sa pagdinig ng Quad Committee noong August 22, pumayag naman si Roque na isumite ang kanyang SALN. Please, Attorney Roque, submit your SALN since 2016 to 2022. Your Honors, may I manifest that I will do even more than that. I have asked the House of Representatives to submit my SALN even when I was working as a working law student in this honorable chamber. Mr. Chair, may we direct our resource way back, Your Honor, 1988. I will comply, Your Honor, and will even submit earlier SALNs which are filed with the House of Representatives. Nanindigan naman ang Quad Committee na may matibay na ebidensya na may kinalaman si Roque sa illegal na Pogo. Ayon sa chairman ng komite na si Congressman Ace Barbers, importanteng maipaliwanag ni Roque kung bakit biglang lumaki ang kanyang yaman. Must be explained. Nasa gobyerno siya during that time. Ang aming paniwala, siya ay nakikinabang dito sa Lucky South 99 kung kaya tumaas ng gusto yung kanyang net worth. Ipinagkibit balikat naman ng ilang mambabatas ang sinabi ni Roque na kangaroo court ang Kamara. Kangaroo court? Well, whatever he says. Naging mabait pa nga kami sa kanya. Binigyan lang pa siya ng isang araw. Kinuplay pa niya yung one day na yan. Wala pa namang bagong pahayag si Attorney Roque. Hanggang katapusan lang ng Setyembre ang sesyon ng Kongreso. Pero tinitignan pa raw kung magpapatuloy ang pagdinig ng Quad Committee kahit pa mag-break ang Kamara sa Oktubre. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pure evil. Ganyan po tinawag ng Gabriela Party List ang umunoy krimeng ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero si Quiboloy nanindigang wala siyang kasalanan at naghain ng not guilty plea sa lahat ng kasong sinampa laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo.
Yan ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga taga-suporta niya at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sinabi niya yan matapos niyang maghain ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Nanindigan silang inosente ang pastor. Not guilty, yun lang. Wala siyang kasalanan eh. Not guilty plea rin ang inihain ng 4 na kapwa niya akusado. Yun nga lang, hindi natuloy ang pre-trial ng kaso dahil maliban kay Kibuloy, walang abogadong dumating para sa ibang akusado. Sa October 17, itinakda ang pre-trial ng kaso sa Pasig RTC kasabay ng arraignment o pagbasa ng sakdal. Naghain ng motion ang kampo ni Kibuloy para mailipat ang kustodiya niya mula sa PNP Custodial Center patungong Armed Forces of the Philippines. O di kaya i-house arrest na lang dahil bukod sa health concerns, may banta raw sa seguridad ng pastor. Pero tinutulan niya ng prosekusyon at iniutos ng korte na ibalik sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Giit ng PNP, kaya naman nilang siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng pastor. Nandiyan naman po at saka yung mismong custodial po ay may dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him but available po yung services po ng mga nurses po diyan, lahat po ng mga detainees. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ang umano'y krimen ni Kibuloy ay gawa ng isang pure evil. Dapat daw mabulok sa kulungan ang pastor at hindi bigyan ng special treatment na ginagawa sa mga mayayaman at may kapit sa gobyerno. Dapat din daw imbestigahan ang posibleng kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatago ni Kibuloy. Samantala, sa drone video na ito na ipinadala sa News 5 ng isang mapagkakatiwalaang source, makikita ang mga sasakyan sa labas ng Bible School sa KOJC compound. Dito raw sumakay si Kibuloy matapos maaresto noong linggo. Ito rin ang convoy papuntang Old Airport sa Davao City, kung saan naman naghihintay ang C-130 plane ng Armed Forces of the Philippines. Dito, inilipat si Kibuloy para dalhin sa Maynila. Kinumpirma ito ni Davao Region Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Si Torre hindi na nagulat sa inihaing not guilty plea ng pastor. Standard plea yan ng almost 99% ng lahat ng mga akusado na gustong mag-undergo ng trial. Kasi pag nag-plea sila ng guilty, ay wala ng trial. Bukod sa Pasig RTC, naghain din ng not guilty plea si Kibuloy at 4 pang akusado para naman sa mga kasong child at sexual abuse na isinampa sa Quezon City Regional Trial Court. Kaninang alas 5 ng hapon, inilipat ang 4 sa kustodiya ng Pasig City Jail dahil wala naman daw security risk sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Guilty ang dating customs broker at 3 iba pa kaugnay ng pagpupuslit ng higit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu mula China noong 2017. Hinatulang guilty ng Manila Regional Trial Court Branch 21 ang dating broker ng Bureau of Customs sa si Mark Taguba. Gayon din si Erin Tatad na consignee ng shipment, warehouse man na si Fidel B. at negosyanteng si Dong Yishen. Dahil yan sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua o 40 taong pagkakakulong. Pinagbabayad din sila ng tig 50 million pesos na multa sa bawat count na aabot sa 150 million pesos. Susunod sa Pulsa Video, truck na may kargang armored military vehicle nabangga ng tren. Mga magsasaka, pinagbabarilang may-ari ng lupaing sinasaka nila sa Negros Oriental. Isang patay. At Queen of All Media na si Chris Aquino nakauwi na sa Pilipinas matapos na mahigit 2 taong pagpapagamot sa Amerika. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay ang pagbangga ng tren sa truck na may kargang armored military vehicle sa Carolina, sa Amerika. Na-stuck daw sa riles ang truck at saktong paparating ang tren. Sa kabila niyan, ligtas ang driver at wala namang nasaktan. Iniimbestigahan na yan ng mga otoridad.
Pinagbabaril ng mga magsasaka ang may-ari ng tubuhan at ang kanyang mga tauhan sa Negros Oriental. Isa ang patay. Yan at iba pang balita sa Frontline Report ni John Roa. Naigo! Gibunalan! Magkasunod na umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa isang tubuhan sa Santa Catalina, Negros Oriental noong linggo. Pinagbabaril na pala ng 5 magsasaka ang may-ari ng lupain at 3 niyang tauhan. Patay ang isa sa mga tauhan, habang sugatan naman ang isa pa. Base sa investigasyon, bumisita ang isang lalaki sa lupaing pagmamay-ari ng kanilang pamilya nang biglang mamaril ang mga magsasaka. Matagal nang may alitan sa lupa ang dalawang kampo dahil hindi raw kinikilala ng mga magsasaka ang pamilyang may-ari nito. Sasampahan ng reklamo ang mga sangkot na magsasaka. Isinakay sa ambulansya ang magsasakang ito matapos barilin sa dibdib sa Balangkayan, Eastern Samar noong Miyerkules. Nagkalat pa ang dugo ng biktima sa mga halaman sa sakahan kung saan siya binaril. Ang suspect, kanyang bayaw. Nag-away raw sila dahil sa pagkakabit ng irrigation system na ginagamit pandilig ng mga pananim. Tumakas ang gunman. Maharap siya sa reklamong frustrated murder. Sa gilid ng kalsadang ito sa San Pablo City, Laguna, pinagbabaril ang isang lalaking pauwi na kahapon. Isinugod sa ospital ang biktima pero namatay rin. Ang 2 salarin nakunan pa sa CCTV na nakasakay ng motor. Kalaunan, nahuli sila ng mga pulis. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Sa hardware store na ito sa Pidigan, Abra, pinagbabaril kahapon ng Vice Mayor ng bayan na si Noel Bizares. Sugatan siya at kasulukuyang nagpapagaling. Ayon sa pulisya, mag-isang nagbabantay sa tindahan ng Vice Alcalde nang biglang barilin ng riding in tandem. Tinutugis na ang mga salarin. Sa kuha ng CCTV na ito sa Makati City naman noong Miyerkules, makikita ang isang lalaking naglalakad sa Kalayaan Avenue. Nakabuntot sa kanya ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Nagpalit ng pwesto ang rider at angkas saka nilapitan ang lalaking naglalakad. Hindi na nakita sa video pero 4 na beses raw pinagbabaril ang biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Posibleng pang-hold up ang motibo sa krimen. Pinaghahanap pa ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Sinalakay ng NBI ang isang bahay sa Quezon City na pugad umano ng online pambubugaw. 5 babae kabilang ang 3 menor de edad ang nasagip. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Alam mo ba ang karampatang parusa ng ginawa mo? Pero sir, kahit tanongin niyo naman po sila, libre ko silang pinilit. Nangangatwiran pa sa mga ahente ng NBI Cybercrime Division ng lalaking yan nang makorner sa inuupahang bahay sa Quezon City. Inaresto siya at isa pa niyang kasabwat matapos mabisto ang talamak na pambubugaw nila online. Iniaalok daw ng mga sospek ang mga biktima sa halagang 3,000 pesos. Merong mga kababaihan na ini-introduce as 18 years old pataas. Pero in fact, mga minors ito, ino-offer sila sa Facebook for sexual purposes for a fee. Nasagip sa loob ng isang kwarto ang 5 babaeng edad 13 hanggang 20 anyos. Ang siste, ipopost ng mga sospek online ng mga larawan ng mga biktima tsaka makikipagtransaksyon sa mga kliyente. Sila rin ang nakikipag-communicate sa mga clientele. Sila rin ang nagsiset ng lugar kung saan makikipagkita. Sila rin ang nagsisend ng mga additional na pictures para din sa mga biktima. Aminado naman ang sospek sa nagawa, pero depensa niya, natatakot din po. So sila po yung lumapit, wala po talaga na sa pilitan. Anumang palusot ng sospek, haharapin nila ang kasong paglabag sa qualified trafficking in persons. Kasalukuyan namang sumasailalim sa psychological intervention ng DSWD ang mga nasagip. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz tonight na tayo. Reflection is real. Ipinakita na ang Madame Tussauds wax figure ni Broadway icon Lea Salonga. Siya mismo ang nag-unveil niyan kanina sa isang resort sa Parañaque bago ito dalhin sa Singapore. Mula hairstyle at body posture, kuhang-kuha ang itsura ni Lea. Mabibisita na yan simula September 20 sa Madame Tussauds Singapore. Si Lea ang ika-4 na Pinoy na ginawa ng wax figure ng Naturang Museum.
Meron na rin yan sina Manny Pacquiao at ang dalawa nating Miss Universe na sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Eto pa, nakabalik na dito sa Pilipinas si Queen of All Media Kris Aquino matapos magpagamot na higit 2 taon sa Amerika. Kinumpirma yan ng showbiz columnist na si Olgie Diaz sa kanyang vlog. Kagabi lang nang mag-post ang ilang kasama ni Kris na nasa plane sila on their way back to Manila. Nag-story din sa IG ang isa pang kasama ni Kris at designer na si Michael Leyva na nakalapag na sila sa bansa. Kahapon lang nang i-anunsyo ng Queen of All Media ang kanyang pagbabalik Pilipinas. Sasailalim daw siya sa kanyang second immunosuppressant infusion na layong pigilan ang kanyang immune system na atakihin ang sarili niyang katawan. Sinabi rin ni Kris na mas matindi na ang kanyang laban this time. Diyan lang kayo mga kapatid at may mainit pa akong chika mamaya. Susunod, lalaki at kanyang alagang aso nasagip sa gitna ng wildfire sa Amerika. Pati mga bahay, nasunog na rin. Donald Trump ayaw nang kumasa sa rematch ng US presidential debate laban kay Kamala Harris. At Bini Maloy, nagsorry matapos niyang i-repost ang video ng isang lalaking sumasayaw na tila pangahamak daw sa mga may kapansanan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinahamon ulit ni US Vice President Kamala Harris sa isa pang debate si dating US President Donald Trump sa kanyang campaign rally sa North Carolina. Iginiit ni Harris na kailangan ng mga botante ang isa pang debate para magkaalaman kung sino ang karapat-dapat. May mga ipinunto rin si Harris sa kanyang speech gaya ng national abortion ban. Kung siya raw ang magiging presidente, lalagdaan niya raw ito agad. Because this election and what is at stake could not be more important. Donald Trump refused to say that he would veto a national abortion ban. You remember that? He refused to. Well, I'm going to tell you, when Congress passes a bill to restore reproductive freedom, as President of the United States, I will proudly. Pero ayon kay Trump, wala nang rematch na debate dahil malinaw na raw na siya ang nanalo sa huling presidential debate. As everyone saw 2 nights ago, we had a monumental victory over Comrade Kamala Harris in the presidential debate. So because we've done 2 debates and because they were successful, there will be no third debate. Pero ayon sa ilang eksperto, marami ang bumilib kay Harris sa debate, kabilang na nga si Taylor Swift. Nakatulong ang endorsement ng superstar para umangat sa survey si Harris. Katunayan, umabot sa higit 300,000 ang mga bagong nagparehistro matapos hikayatin ni Taylor na bumoto sa November 5 elections. Nasagip ng bumbero ang isang lalaki at ang kanyang alagang aso mula sa wildfire sa Amerika. Habang sa Myanmar, matinding baha naman ang iniwan ng bagyong Yagi kung saan 19 ang patay. Yan ang ipapa sa Frontline News Abroad. Gumuhong tulay, rumaragas ang baha at nagtumbahang mga puno at mga poste. Yan ang iniwang pinsala ng bagyong Yagi sa Myanmar. Hanggang sa ngayon, lubog sa baha ang mga bahay, maging ang paaralan. Nasa halos 20 ang namatay sa pananalasa ng bagyo. Aabot naman sa higit 3,000 residente ang inilikas. Mistulang ilog din ang bahaging ito ng Maiduguri City sa Nigeria. Umapaw ang dam dahil sa malakas na ulan. Pansamantalang nananatili sa mga evacuation site ang mga apektadong residente. Inaalam pa ng mga otoridad ang bilang ng mga nasawi at nawala sa baha.
Sa Amerika, makikita ang malakas na hangin at ulang dulot ng bagyong Francine. Maraming residente ang nawala ng supply ng kuryente. Wala namang namatay o nasaktan. Wildfire naman ang naminsala sa bahagi ng Priorat, Spain. Ayon sa mga bumbero, aabot sa 70 ektarya ang natupok. Posibleng nagmula raw ang apoy sa isang linya ng kuryente. Sa California, umabot na sa mga kabahayan ng wildfire. Nasagip ng bumbero ang isang lalaki at ang kanyang alagang aso. Wala namang nasaktan. Makikita naman ang usok mula sa nasunog na burol sa Quito, Ecuador. Under control na ang sunog. Isang lalaki ang inaresto ng mga pulis na nagsunog umano sa bundok. Nagbabalita mula sa Frontline. Maricel Halili, News 5. Abangan, singer na si Enzo Almario. Umaming biktima siya ng sexual abuse nung siya ay menor de edad pa. At biker sa bansang Georgia nagmamaneho sa dagat. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umamin ang online personality at dating singer na si Enzo Almario na ginahasa siya umano noong siya'y 12 anyos pa lamang. Sa kanyang Facebook post, matagal na raw ito nangyari pero ngayon lang siya gagawa ng aksyon dahil hindi na siya takot. Ayon kay Enzo, hinalay siya ng parehong musical director na gumawa nito sa kapwa niya singer na si Gerald Santos. Sa kanilang vlog, kahapon, sinabi ni Gerald na hindi lang sila ni Enzo ang biktima. Wala pa namang komento rito ang inaakusahang musical director. Nagkaroon kasi ako ng lakas din ng loob para i-share din yung experience ko, yung madilim na experience na to. Para din matuldukan na yung trauma na na-experience natin. Nanawagan din si Enzo sa bago niyang social media post na sana raw ay magsalita na rin ang iba pang biktima para makamit nila ang hustisya. Eto pa, nagsorry si BINI member Maloy matapos niyang i-repost ang isang dance video na tila pang-aasar daw ang steps sa mga taong may kapansanan. Sa kanyang post sa X, hindi naman daw intensyon ni Maloy na makasakit. Nire-respeto rin niya ang kahit na sino. Pero magiging maingat na raw siya sa susunod. Nagpasalamat din ang BINI member sa mga pumuna sa kanya. Natuwa naman ang Blooms na umamin si Maloy sa kanyang pagkakamali. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipoon. Happy Friday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, one of a kind ng isang lalaki sa Georgia. Nagmamaneho siya ng motorsiklo sa gitna ng dagat. Panoorin sa report na ito. Biking sa ibabaw ng tubig. Level up. Yan ang kakaibang trip ng motorsports competitor na si Georgie. Lumulutang siya sa Black Sea. Mas special dahil personalize ang kanyang bike na gawa ng kanyang kaibigan. May handmade skis na nakakabit sa gulong ng bike para dumulas ito sa tubig. Ayon kay Georgie, 6 na buwan siya nag-training bago ang main event. Challenge sa kanya ang mapanatili ang bilis ng bike para hindi siya lumubog. Kailangan niya ring mag-ingat sa malilit na alon para hindi pumalya ang motor. Sa uli, 33 kilometro ang itinakbo ni Georgie sa tubig. Astig! Dahil dyan, inawardan siya ng Georgian Book of Records Certificate. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Okay, Johnny, abangan namin yung kanyang yung next niyang ride tayo dyan. Oo. Next pwede. Pero hindi naman sa tubig. Hindi kaya nga, dapat nga sa tubig eh. Hindi, tubig dapat to. Ayan na. Diba? Ito na tayo. Ito na tayo. May pambubuli na. Ayan na po sila. Welcome back, Miss Mea. Thank you, ah. Ito na tayo. Happy Friday. Kung hindi sa tubig, what's the point? Tubig or nothing. Tubig or hangin.
Bigger hangin lang. Hangin. Walang land. Wala yung land. Sige. Hangin. Talaga? Sige. Sige. Game. Gusto ko yan. Lupa at hangin. Game. Abangan, mga kapatid. Basta kumasa siya. Lumalaga. Sige. Kung magpapansit ka, forgive na lahat. Sige. Yan po ang 45 minuto pag-imay sa Malagang Headlines. Uwi pala sa pansit. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Hanggang sa lunes mga kapatid. Magandang gabi.